Naniniwala naman si Senador Rodante Marcoleta, nais ng administrasyon na patahimikin ang hanay ng minorya sa Senado, kaugnay ng mga issue ng flood control scandal at ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pahayag ay kasunod ng anunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya na magsasampa na ng kasong plunder laban sa senador sa Sandigan Bayan ngayong linggo. Ayon kay Marcoleta, matagal na niyang inaasahan ang pagsasampa ng demanda at kahit maikulong pa siya, hindi ito magiging hadlang para siya ay makapagserbisyo. Binigyan din pa ng senador na nakapagtataka na mas nauna pa siyang kinasuhan kaysa kay dating House Speaker Martin Romualdez na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Matatandang pinahayag ni Ombudsman Rimulya na ang nakahandang kaso laban kay Marcoleta ay walang kaugnayan sa flood control kundi sa hindi pagdeklara ng 75 billion pesos na natanggap na donasyon noong tumatakbo ito bilang senador sa kanyang Statement of Assets o Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Kaya po nang nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Miyerkules na tayo ngayon, July 1, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, ikalawang araw ng rally ng Kapatiran ng Iglesia ni Cristo magpapatuloy. Inaasahang 100,000 katao ang dadalo. Ilang netizens na naperwisyo sa sorpresang rally ng INC kahapon, pumalag. Mga pasok sa eskwelahan at trabaho na abala. Pero mukhang may mga nasabon din. Nasan daw yung intelligence fund? At hindi natunugan ng mga pulis at ng AFP ang naturang surprise rally. Impeachment Court handang-handa na magsimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pagiging state witness ni dating Public Works Secretary Manny Bonoan makatutulong para mapalakas ang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez ayon sa Ombudsman. 85 pesos na aumento sa arawang sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila, aprobado na. Yun nga lang, kaparinggot na tingi pa. PhilHealth pinalawak pa ang benepisyo para sa mga pasyenteng may leptospirosis simula sa July 15. Dinukot na dating Vice Mayor ng Abuyog Leyte at ang anak nito natagpo ang patay. Signal number 1 nakatas na sa ilang lugar sa Luzon dahil naman sa bagyong Henry. Radyo natin nationwide. Sa detalye ng mga balita, ganap ng bagyo ang low pressure area na minomonitor ng Pag-asa sa Timog Kanluran ng Bataan. Ayon sa Pag-asa, tatawagin ito sa pangalang Bagyong Henry. Hulitong namataan sa layong 115 kilometro Kanluran, Timog Kanluran ng Abukay, Bataan. Kumikilos ito ng hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang taglay nitong lakas na hangin ay 45 degrees o 45 kilometers per hour at ang pagbugso ay umaabot naman ng 55 kilometro bawat oras. Sa ngayon, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi po ng southwestern portion ng Zambales. Ito yung mga bayan ng San Antonio, Castillejo, Subic at Olongapo City. Yan din sa western portion ng Bataan, sumasakop sa bayan ng Morong, Bagak at Maribeles. Nakataas din ang signal number 1 sa Lubang Island. Nagkilos protesta nga ang libo-libong mga miyembro ng Kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument at Liwasang Bonifacio kahapon ng madaling araw at nagpapatuloy hanggang kasalukuyan. Ito'y bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta na nakatagdang sampahan ng kasong plunder ng Ombudsman
dahil sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos umano na campaign donation sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Giit ng mga nagprotesta, biktima si Marcoleta ng selective justice. 4 na demonstrador naman ang inaresto sa naturang rally habang 3 pulis ang nasugatan. Ayon sa National Capital Regional Police Office, walang permit ang naturang pagtitipon habang kalaunan naman ay binigyan din sila ng permit para makapagsagawa ng rally hanggang mamyang alas 8 ng gabi. Bago pa man makakuha ng permit ay nauna nang dumagsa ang libu-libong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagrally sa kahabaan ng EDSA. Ang sorpresang pagtitipon ng INC ay bilang suporta nga kay Senator Marcoleta. Nagtagal ng ilang oras ang naturang permitless protest bago sila nakasecure ng permiso sa pamahalaang lokal ng Quezon City para makapagpapatuloy ng rally. Inaasahan niyang magtatagal hanggang mamyang gabi. Pero ang balita natin may mga nasabon sa security cluster ho ng gobyerno kasi nga bakit sila nasorpresa? Dapat ito kasi ay unang umugong na mangyayari nung linggo pero hindi natuloy. Kaya't nagulat sila nang biglang nagkaroon ng pagtitipon ng Martes. Ang tanong, nasa na ang intelligence fund ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines? Laki-laki ng intelligence fund yung kay Inday, hinahabol nila. Magkano yun? 100 plus. Pero tataka naman ako, ba't magagalit Malacanang? Mas malaki intelligence fund ng Malacanang Bakit hindi yun ang kanilang tanungin? Saan na pupunta? Naka-red alert na ang lahat ng units ng Armed Forces of the Philippines sa National Capital Region. Ito'y sa harap ng pagpapatuloy ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Ayon sa Armed Forces, naka-red alert ang hanay para matiyak na mas mapaigting ang kanilang operational readiness, lalo't inaasahan ang daan-daang libo kataong dadalo sa naturang pagkilos. Iginit ng AFP, nakahanda ang kanilang matauhan at mga assets upang umagapay sa iba pang civil authorities kung kinakailangan. Iginit naman ng Office of the Ombudsman, hindi politika ang motibo ng nakahandang pagsasampa ng kasong plunder kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nakabatay lamang sa mga ebidensyang nakalap sa investigasyon ng naturang kaso at karaniwan umanong style ng mga opisyal na sabihin sila ay pinupolitika kapag naharap sa reklamo. Sinabi pa ni Clavano, maliwanag naman ang may ebidensya at naging ilang impormasyon na ginamit ay nagmula mismo sa pahayag ni Marcoleta. Samantala, habang nagtitipon ang libu-libong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA bilang suporta sa senador, muling itinanggi ni Marcoleta ang mga paratang. Iginiit na layunin ng kaso ay patahimikin siya dahil sa kanyang posisyon sa issue ng flood control scandal at sa nalalapit na impeachment trial. Binatikos din ni Senator Ping Lacson si Congressman Marcoleta matapos na iugnay ito sa nakahandang plunder case, ang nalalapit na impeachment trial at ang sinasabing pagtatakip lamang ito para sa mga tunay na pangyayari. Ayon kay Senator Ping Lacson, ito isang uri ng gaslighting. Sa isang post sa social media, nilinaw ni Lacson na ang kanyang naunang pahayag tungkol sa posibleng pagkakakulong ng ilang senador ay isilamang hypothetical na pahayag. Halimbawa niya ito sa pagtalakay ng kinakailangang bilang ng boto sa impeachment trial at hindi patunay na may kinalaman siya sa kasong isasampa. Hinikayat naman ng Malacanang si Marcoleta na hayaan dumaan sa tamang proseso ang kasong isasampa laban sa kanya at huwag idaan sa mga kilos protesta ang paghahanap ng hustisya. Hindi malamong ginagamit naman daw ni BP Inday Sara ang rally sa EDSA upang ilihis ang atensyon ng publiko sa nalalapit niyang impeachment trial. Pananaw ito ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, kasunod ng pahayag ni BP Inday Sara na ang pagpapatuloy ng EDSA rally ay patunay ng lumalaking sentimiento ng taong bayan sa administrasyon. Ayon kay De Lima, malapit ng litisin si BP Inday, kaya inaasahan nitong sasamantalahin ang mga nangyayari at mga issue sa buong bansa upang mapalayo ang atensyon ng publiko sa kinakaharap niyang aligasyon. Education Secretary Sani Angara sinita naman o binisita ang mga paaralan at child development centers sa Pantabangan, Nueva Ecija.
Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo natin San Jose, Nueva Ecija mula kay Angel Balenton III. Angel, good morning. Pinangunahan ni Department of Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara ang pagbisita sa National Child Development Center sa Barangay Villarica at Marikit Elementary School sa Pantabangan, Nueva Ecija kaugnay sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Nitong Lunes, Hunyo 29, buong giliw siyang sinalubong ni Pantabangan Mayor Mona Lisa Agdipa na nagpasalamat sa suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas sa mga programang pang-edukasyon sa kanilang munisipalidad. Sa NCDC, nakipagpulong sa Secretary Angara sa mga magulang at guro. Binigyang diin ang mahalagang papel ng early literacy sa paghubog ng kinabukasan ng bawat kabataan at nagsagawa ng Nutrition Week Supplemental Feeding Program. Habang sa Marikit Elementary School, sinuri niya ang kalagayan ng mga silid-aralan at nakipagdialogo sa mga guro upang tiyakin ang patuloy na pagpapabuti ng mga pasilidad, pagkakaloob ng sapat na kagabitang panturo tulad ng mga bagong laptop, gamit ng mga mag-aaral at pagpapanatili ng ligtas na kapaligiran sa pagkatuto. Kasama rin sa pagbisita sina DepEd Region 3 Director Tolentino Aquino, Assistant Secretary Clet Liboroco, SDO Nueva Ecija Superintendent Ronaldo Pozon at Pantabangan District Supervisor Eleonor Aguilar. Patuloy na magkaisa ang lahat upang matiyak na ang bawat batang Pilipino'y magkaroon ng pantay na pagkakataon sa dekalidad na edukasyon, ang panawagan ng kalihim. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo natin FM, San Jose City, Nueva Ecija. Angel Balinton III nagbabalita para sa Radyo natin Nationwide. Salamat, Angel. Samantala, upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at yan din maprotektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari na i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon sa PAGCOR Chairman at CEO na si Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan din ang kanilang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala naman ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang reklamo hinggil sa iligal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ninyo ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Radyo natin nationwide.